Maraming po tayong po sa ebidensya ng Panginoon. Praise the Lord. Noong nakaraang overnight, posibleng ito po yung aking mensahe. Hindi ko po alam kung bakit po hindi po ako nakapag-message noong overnight at patuloy-tuloy tayo sa ating pong paglalaro. Ang binasa po natin again mula po sa Acts chapter 20 ay mga huling pananalita po ni Pablo sa kanya pong kapwa mga pastor o mga elders. Sa Efeso. Muling pagkakataon na muli nilang makakasama si Pablo. So verse 25 again, nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. So verse 38, labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya hindi na nila muling makikita. At siya ay inihatid nila sa barko. So you can imagine no, na ito pong eksena ay madramang tagpo dahil sa kauli-uli ang pagkakataon nilang makakasama si Pablo no, ng mga mananampalataya o ng kapwa po niya mga pastor o elders sa Ephesus. Hindi po ito ang una, uling pagkakataon na si Pablo po ay nagsalita sa kanila, nagpaalala sa kanila mula sa salita ng Panginoon. We just read, and let me read again. Sa verse 20, sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man. So, talagang nangaral po si Pablo po sa Efeso. Maging, verse 21, maging Hudyo o Griego man ay pinangaralan ko. Tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Yesus. Sa verse 25, nakisalimuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Verse 31, kaya't mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi. Ilang taon daw po? Sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang pinuhunan ko. And as always, no, sa huling pagkakataon po, si Pablo ay nagpaalala buhat sa salita ng Panginoon. So verse 32 again, at ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Salitang nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Bigyan ko lamang po ng diin at let me just read it again, yung huling bahagi. Ito, no, ang salita ng Diyos, ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Kaya bahagi po talaga ng buhay Kristiyano ang salita ng Diyos. Kaya say amen. Sabi nga nila, ang seryosong Kristiyano no, ay mayroong Biblia, may salita ng Panginoon. Remember, noong October 22, na may pamagat pong huling habilin. Si Paul, again, no, ay bigay ng kanyang huling habilin kay Timoteo. Again, salita ng Diyos sa kanyang ginamit upang paalalahanan at palakasin ang loob ng kanyang gamanggagawang si Timothy. So you ask yourself, gaano mo nakikita ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa iyong buhay? Gaano mo ito pinapahalagahan? Gaano mo nakikita sa buhay mo na ang salita ng Diyos ay bahagi ng buhay Kristiyano ko? Unang aking buhay. Now, let me focus po sa verse 28 and following. 30 puntos ang nais ko pong ibahagi. Una, the responsibility of the elders. Then, the responsibility of the members. And then, pangatlo, the reasons of the responsibility of the elders and the members.
By the way, ang mensaheng ito ay pinamagatang kong may aso. Sumari isipin natin, may aso? Bakit may aso? As we go along, makita ko natin kung sino po itong aso na tinutukoy ko ni Pablo. Sisaysayin ko po, una po, the responsibility of the elders. Again, sa verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak. Nabanggit po ang 20 salita dito na kawan at pangangasiwa. Kawan at pangangasiwa, yan lang natin po ng saglit na pansin po mga salita nito. Kawan at pangangasiwa, and of course, ang elder sa verse 17. So yung pong salitang elders no, sa verse 17, and then kawan or flock sa verse 28, at ang pangangasiwa o overseer, the same, no, to verse 28. So verse 17, the word elders, no, mapapansin ninyo may S, so plural. No, ang Greek word po ay presbyteroi. Kapag singular ay presbyteros, no, diyan po natin kinuha ang salitang English na salitang presbyter o presbytery. Yung flocks naman, o flock, no, sa verse 28, ang Greek word po niyan, no, mamaya maintindihan niyo po no, kung bakit po binibigyan ko po ng pansin yung mga salitang ito, mga just na parang may masabi o mapahaba yung message natin. So yung salita pong flock or kawan, no, o poimnai, na ang literal na kahulugan ay kawan, no, group of animals. And particularly sa banal na kasulatan, madalas ginagamit, especially no, even in the Old Testament, yung kawan na tinutukoy po ay ang mga mananampalataya. The sheep, the flock of God, ang mga tupa ng Panginoon. At yung pong salita po ditong poimnai, no? Again, kapag may kawan, merong pastol. At yung pong salita pong pastol no, sa Greek ay kasing sounds like, and even no, merong words doon, no, poimen. Kung nakita ko ninyo, meron pong Bible dyan, no, na ang tawag ay poimen. Yung Bible ng pastor. Shepherd or pastor. And then yung word na pangangasiwa or overseer, kapag tinignan natin po sa Greek Bible ay episkopos, no, dyan po natin kinuha ang salitang episkopal or bishop. With all these three terms or terminology, isa lang po pinutukoy, pastor. But yes, we will observe, no, again, plural po, elders ang ginamit. Sa ating pong denomination, as we know, yung last anniversary, tayo po ay may inordain na 2 elders. No, meron po tayo sa ating denomination na tinatawag na ruling elders and teaching elders. Yung teaching elder po, no, ay yung pastor who do the works of teaching and preaching the Word of God. And then ang ruling elders, no, ay katuwang ng pastor, no, sa katubuan, sa pangangasiwa ng iglesia. In 1 Timothy chapter 5, verse 17, sa unang Timoteo, kabanatang 5, bilang 17, ang mga matatandang pinuno ng iglesia. Ito pakinggan sa English, di ba? Elders. Okay, so sa matatanda. Bagay, mapuputi naman ang buong naman yan. Pila lang yan. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay, mamahala, ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. May kita natin na merong way o mayroong bigat no, doon sa nangangasiwa sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Now, ano po yung responsibility no, ng isang elder o ng isang pastor? Again, sabi ko ng text natin, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan saan? Anong ibig sabihin po ni Paul, no, na ingatan ang inyong sarili? Again, this is addressed no, sa mga elders, addressed po sa church leaders, sa mga pastors. Opo, ang mga pastor po, no,
Ang kanila pong pangunahing trabaho ay pangasiwaan, alagaan, bantayan ang mga tupa na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. But, again, sa verse 28, una sa lahat, dapat ay bantayan niya mismo ang kanyang sarili. Ingatan ang kanyang sarili. I remember, yung kaibigan kong pastor, kaya lang I try to recall bakit gano'n, hindi ko talaga maalala. Pero sabi niya sa akin, kapag daw nasa aeroplano ka at magkaroon po ng emergency, ang protocol daw, o kumbaga SOP, dapat muna mong gawin is to save yourself. Pagkabit ka daw, kung kailanganin mo magkabit ng oxygen, ikabit mo yung oxygen mo muna bago ka daw magkabit sa iba. Yun daw yung SOP, standard operating procedure. Yun ang una-una mong dapat gawin. Now, it sounds like parang selfish naman. Uunahin mo yung sarili mo bago ang iba. Again, I try to recall why, hindi ko na maalala, pero I am very certain yun yung kanyang sinabi sa akin. And here in verse 28, sinasabi ni Pablo, ingatan niyo yung sarili. And ingatan saan? Ingatan mula sa mga aso. Aso talaga, Pastor? Aso. Verse 29 ng ating text. 29 hanggang 31. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat. At walang patawad nilang lalapain ng kawan. Ano to? Mga literal na asong gubat? Mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan. So ito pong mga asong gubat, ito yung magtuturo ng mga kasinungalingan. False teachings, mga huwad na mga ngaral. Again, verse 30, mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Kaya ganoon na lang yung pagtuturo ni Pablo sa loob ng 3 years. Yung 3 years, makaalala natin, maging ang mga disipulo ng Panginoon, 3 years din niyang nakasama bago siya umakyat sa langit. Dahil alam niya, from the outside and even in the inside, merong mga magtuturo ng mga bulaang katuruan o maling katuruan. So yung mga asong tinutukoy po ni Pablo ay mga bulaang mga ngaral, maling katuruan, ang biblical teaching, na yes, sa panahon natin, ay very, very rapid ang paglaganap. Dahil very accessible na tayo sa information. Kaya nga po maging maingat tayo, please. Yung pong mga mahilig manood sa YouTube o anuman, maging maingat lang tayo. I tell you, ako po'y nanonood, yes. At may mga pagkakataon sa una kong pakikinig, nakukonvinsi ako. And then sa pangalawa kong pakikinig, nagiging critical na ako, then, hindi, mali yun. So, pag hindi tayo naging maingat, mapapaniwala tayo. At kung madali lang din tayo mapaniwala, matutuluyan po tayo malignan. So here, tinutukoy po ni Pablo na mga aso ay ang kanya pong kapwa mga Hudyo. Lalo na particularly sa grupo ng mga Judaizer na mga nagtuturo na kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus, kundi pag-observe ng kautusan ni Moses katulad ng pagpapatuloy. Sa Philippians chapter 3, let me read verse 2 to 3. Pilipos 3, bilang 2 hanggang 3, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso. Aso na naman ang tawag niya. Sino itong mga taong aso ito? Sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila'y mga taong nanghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. So yung mga nasa circumcision, yung mga Judaizer nga. Tayo hindi sila ang tumatanggap ng tunay na pagtutulig. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. So, unang responsibility ng pastor ay ingatan ang kanyang sarili mula sa mga
maling katuruan. So, he has to equip himself sa salita ng Diyos, sa doktrina ng Diyos, sa biblical teaching. Sabi nga madalas ng mga upay nakakapakinig pa sa DCAS, ang mabuting mangangaral ay mabuting mag-aaral. And yes, I need you. I mean you, kayo. I need you church, I need you elders, I need you deacons, I need you chairman and co-chairman of every ministry, I need you Pastor Abe, para mabantayan ko at maingatan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Again, this is warning ni Paul even to his fellow elders na tinuruan niya na ng 3 taon. So, hindi po bakit magtapos na tayo sa seminarista, nakapag-aaral na tayo, I'm good, and then magiging careless na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Again, sabi ni Pablo, ingatan mo ang iyong sarili. So yes, malaki pong may tutulong ng inyong pong pagsasagawa ng inyong mga tungkulin. Again, referring hindi lamang po sa mga leaders and even to every individual members ng church na ito. Remember, paano po nagkaroon po ng deacons o paano nagsimula po ang pagpili ng 7 deacons? Let me read Acts chapter 6. Sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 6. Acts chapter 6, let me read beginning verse 1. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo, ang mga Helenista. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong, 12 apostol, ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Yung po salita po dito ang pamamahagi, no? Pag binasa po ninyo sa English, to serve, ang Greek word po niyan ay diakoneo. Diyan natin kinuha ang English word na deacon. So deacon, ang literal na ibig po sabihin ng deacon ay server. O mas literal ay waiter. Taga-silbi. Verse 3, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng Espiritu Santo, at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. Kung sabi ng verse 4, samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. So, hindi sinabi nila Peter na, okay, don't worry, carry namin yan, kami, 12 kami. Kaya yung kami gumawa niyan. Then, sabi ni Peter, nila James, nila John, pili kayo ng 7. At sila ang gagawa ng mga gawain ito. At kami magpo-focus kami sa pangangaral at pananalangin. Kung nagsisimula pa lang akong magpastor, siyempre ikaw lahat. Ikaw na song leader, ikaw na presider, ikaw na sermon, and then may Wednesday, may Friday, may prayer meeting, may cottage prayer meeting. Wala pang mga leaders eh. So you can imagine kung gaano kahirap sa isang pastor. Pero habang dumarami, habang nagkakaroon ng mga miyembro, siyempre, nagkakaroon na ng andun ng pastor sa mga gawain ito para siya makapag-focus sa pag-aaral, pangangaral at pananalangin. So again, no, the instruction of Paul sa kanyang kapwa mga pastor ay ang ingatan ang kanilang sarili. And so again, no, sa ating pong mga leaders dito sa church, doing your part, no, ay hindi lamang kung magpapagaan ng buhay ko, kundi magbibigay ito ng pagkakataon sa akin to concentrate, to focus sa pag-aaral ng salita ng Panginoon upang aking ituro naman sa inyo. Pagkatapos kong bantayan ang aking sarili, ano pong sabi? Mabantayan ng iyong sarili, sabi ni Paul kay sa mga elders na ito, against 28, ingatan ninyo ang iyong sarili, then ang buong kawan. No? So, next to you,
Yung kawan naman, no? Yung iglesia naman, yung church naman, yung mga tupa na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Again, I'm reading verse 28. Again, no, Paul reminds his fellow elders na ang kawan o ang church ay under their care ay binigay nino ng Holy Spirit. At sino ang nagtubos? Ang Diyos sa pamamagitan ng ng dugo ng kanyang anak. Para baga sinasabi ni Pablo sa mga pastor na ito, "Hoy, ang church ay hindi inyo, ha? Ipinagkatiwala lang yan sa inyo." Okay? Tinubos yan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Hindi yan iyo, mga kapwa ko pastor, mga kapwa ko elders. So, if you may ask, kailangan ba talagang may church o may membership ang isang Kristiyano? The answer is very, very big yes. Dapat ang isang tunay na Kristiyano ay mayroong membership sa isang local church. If you ask me kung maliligtas ba ang isang mananampalataya na walang pinabibilangang local church, the answer is big no. Now, tataas marahil ang kilay natin. Teka pastor, akala ko ba ang kaligtasan dahil sa pananampalataya at hindi sa gawa? So, bakit kailangan may church? Okay, pakisabi sa iyong katabi, wait lang, there's more. Balikan natin yung verse 28. Kaya nga, napakahalaga po yung pakikinig, no? Hindi po pwede yung pakarinig natin. Naalala ko po kahapon, no? Napangka ko ni Elder Regay. Sabi niya, punta ka dito. Kain tayo, libre ni Kuya. Ako naman, interpret ko, Kuya, si Kevin, bagong sahod. Excited ako masyado. Sige, punta ko dyan, after, diretso ko. Diretso ko, walang tao. Pala, pangalan mo, Kuya Ruben pala. Minsan, ganun tayo, may tendency tayo, baka pakinig natin, takbo na agad, alam mo, bla 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 bla, ha? And then, umiinom, ay, mali, balik. So, tapusin niyo muna po ako, no? Huwag natin ikakat. Again, going back to verse 28, sinabi ni Paul sa mga elders na pangasiwaan ninyo ang kawan na binigay sa inyo ng Holy Spirit na tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, tanong, ligtas na ba ang mga ito? Itong tinutukoy ni Pablo ng mga kawan o hindi pa? Ligtas na. Ano siya, amen? Tinubos ng Diyos. Okay? So, yung mga dinadagdag ng Diyos, no, sa kanyang iglesia, nagiging bahagi nagiging member ng isang local church. Hindi sila naligtas kasi nagpa-member sila, kundi ligtas sila, kaya dapat lang nakakabahagi sila ng isang local church. Can you say amen? So, hindi tayo naligtas through membership. Naligtas tayo dahil tinubos tayo ni Jesus. At dahil tinubos tayo ni Jesus, bahagi tayo ng kawan ng Diyos. At meron tayong local church. Okay, let's read Acts chapter 2. Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 2, 46 hanggang 47. Acts chapter 2 verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, na masaya at may malinis na kalooban. Look at verse 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Yung sabi sa bandang huli, at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang dinagdag sa kanila, mga niligtas ng Lord. Hindi ililigtas pa lang. Hindi maliligtas dahil na naging bahagi ng local church. Kundi ligtas na, kaya dapat lang meron kang bahagi, o meron kang membership, meron kang local church. So hindi po sila naligtas dahil umanib sila sa isang church, kundi
Naligtas sila, kaya sila umaling sa isang church. Naging bahagi ng kawan ng Diyos. Maliban sa ang local church, ang instrument ng Lord para sa pagpapalaya ng mananampalataya, ito rin ang instrument ng Lord to protect believers sa mga aso, sa mga bulaang aral o mga ngaral. Kaya napakahalaga na meron talaga tayong local church membership. Let me go sa pangalawa kong puntos, the responsibility of the members. O yung bahagi po ng kawan, ang gusto ko sabihin ng members dito. Again, sa verse 28, at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa, pangalagaan ninyong iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. E ang bahagi po ng church, mga tinubos na, kanyo sa amen? Ang tanong mo yan, katabi mo, natubos na ba yan? Kawan po ang ginamit, again, flock, no? Hindi po ito hindi isang tupa, hindi dalawang tupa, kundi groups of sheep. At ang sheep nga, ginagamit nga po tumutukoy sa mga mananampalataya. So may responsibility ang pastor sa pangangasiwa sa mga tupa na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Pero kayo din naman na member ng kawan, may responsibility din kayo na magpangasiwa sa inyong pastor. Kaya nga it takes two to tango para magawa ko yung gagawin ko, dapat gagawin nyo rin yung gagawin nyo. At yan ay ang magpangasiwa kayo sa pastor. So church, it is your responsibility na kayo ay magpaalaga, magpangasiwa, magpasailalim sa pangangasiwa ng inyong mga pastor o ng inyong elders. Ang tanong, nagpapaalaga ka ba sa pastor mo? And if you will say, hindi po pastor, ang tamang tanong dapat ay, inaalagaan niyo ba kami? Kung ngayon kung tanong ninyo, sorry, hindi pa na kayo naaalagaan. But I hope hindi ganyan ang tanong niyo. I'm doing my best and I will do more. Naturuan kayo ng salita ng Diyos. At least so far ang ginagawa natin, meron tayong midweek, may worship service tayo, may Don't Watch tayo, meron tayong prayer meeting, once a month na nga lang, meron tayong SAP, Sunday School, no, na hindi na we will improve by next year. I provide ilan na rin mga booklet. I hope, no, nabasa ninyo, and I hope, no, magamit din ninyo sa pagtuturo sa inyong ministry, sa inyong fellowship. I'm just trying to do my best. No, magagawa ko sa pagtuturo sa inyo. Pero napakahalaga na kayo din naman do your best na kayo ay matulungan. Remember, ang tawag sa atin, disipulo, disciple. Ang literal na kahulugan ay learner, student. School bukol ka ba? I provided a box. Hindi ko na alam, makita ko na saan na yun. I ask you to ask questions. Any question under the sun. Pero hindi ako nangako na lahat yung magbibigyan ko ng sagot. Meron kasi ako narinig, ilang beses ko na rin narinig ko sa ilang mga pastor, sa ilang mga, na the best way of learning is Q&A, question and answer. Kasi very direct nga naman. Kaya lang din naman kayo nagtatanong. Isang taon na yung box ko, mayroon 2, 3 naging laman. Listen, nang magpabinyag kayo, hindi kayo nagpabinyag just to assure your salvation. Meron yung nakapako sa puso, hindi naman siya nabinyagan, pero naligtas siya.
Pero hindi ka naman nakapako sa puso, mapabinyag ka. Kayo pong nabinyagan. Nabinyagan kayo dahil kayo'y sumampalataya, tumanggap ng kaligtasan. So kung kayo'y nabinyagan, ano na? Yes, sa Bible, mayroong mga nabinyagan, hindi naman naligtas. Meron si Simon the Sorcerer, nabinyagan din siya. And then, hindi pala, huwag pala yung kanyang pananampalataya. Remember, nung pumupunta kami mga kabataan sa Sambales, ilan na rin na dinala namin doon at nalubog, pagkalubog. Hindi na nakaahon, hindi naman nakita na sa church. Wala na. Balikan natin yung Great Commission. Matthew chapter 28. Matthew 28 verse 19 to 20. Kaya si Jesus ang nagsasalita. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi na hinto doon. Ano sabi ng verse 20? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Paano ko kayo turuan? Hindi kayong attend. So, hindi po yung nagpapabaptize na pagkatapos mabaptize, ligtas na ako. Hindi na. Hindi nagliligtas ang baptism. Yes, we must be baptized kasi utos yan ng Diyos sa lahat ng sumampalataya. Makikita natin sa Book of Acts, no? Hindi pinagpapabukas yung baptism. Remember yung pamilya ng Jacob? That very night, midnight, hating gabi, buong sambahayan niya, binautismohan lahat. But yes, hindi natatapos ang baptism. Tayo ay nagpapatuloy sa mga aral ng Panginoon. Tayo ay nakikibahagi sa local church. Sinasabi naman natin yan sa baptism, di ba? Nagpapapaptism, may public confession, yung naranasan sa loob, ng kaligtasan buhat sa Panginoon, at pagkukumit ng inyong buhay na maging kabahagi ng local church. Na kayo'y magiging faithful na member ng church. Bakit kailangan ng believer ng church? Bakit kailangan ng pastor? Bakit kailangan ng pastor na ingatan ng kanyang sarili? Bakit kailangan ng pastor ingatan ng kanyang mga member? Let's go sa last point. The reason of the responsibility of the elders and members. The reason of the responsibilities of the elders and members. Verse 29 and 30. Napaulit-ulit natin narinig kanina. But let me just read it again. Alam kong pagkaalis ko'y may magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga tao magsasalita ng kasinungalingan. Okay? So, kaya sinabi ni Pablo sa mga kapwa niyang pastor, ingatan niyo sarili niyo, ha? At ingatan ninyo ang mga kawan na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos na tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ha? Why? Bakit ko sinasabi sa inyo, ingatan niyo? Kasi may mga aso. Dahil may mga aso. So, kung ikaw yung professing believer na ang membership mo ay all of the above, or whatsoever, all which size, matawag na gano'n, diba, ano-anong church lang, kung saan-saan lang. No? Meron akong kilala. Sabi niya, ako kasi member ako ng Universal Church. Kita ko yung buhay niya, hindi naman ako nag-bless. Yes, no, we confess doon sa Apostles' Creed. I believe in the Catholic Church, o Universal Church. Sabihin, lahat ng mananampalataya, nabubuhay pa o mabubuhay pa lang. But we are also called to be a member of a local church. Minsan natin napag-aralan niya, yung Universal Church and local church. So may mga professing believer, no, na kung saan-saan lang sila nag-church. Sunday dito, next Sunday doon, next Sunday dito, walang membership, walang commitment. No? Kung sino-sino nagpapakain sa kanila, oy, mas parang ganda to pakinggan, dito muna ako, after following Sunday, pakit ang sinabi niya, ito naman ako, oy, pangit, ito naman ako.
Alaala. So the reason kung bakit binanggit ito ni Pablo, responsibility mo yan, pastor, responsibility niyo yan, mga kawan, mga members, dahil merong mga aso. Again, sa verse 32, at ngayon, tinatagbilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang mga salitang nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Kaya napakahalaga po sa buhay pananampalataya ang salita ng Diyos. No? More than sa praise and worship, more than sa air condition ng church, it is the word, preaching of the word of God. Kung gusto lang ninyo ng jokes, di ba, kung si Pangga lang kasi nagsasagot ng jokes ko eh. Kasi sikap, move on na yan, sikap. Hindi po ito time for joking. This is the times na makinig tayo ng salita ng Panginoon. Ang gawain tulad nito, ito po pagtitipon natin, listen, ay hindi po para sa mga perfect. Ano siya namin? Kasi walang perfect. Walang perfect. At walang magiging perfect. Ngayon, kung nagmamadali ka maging perfect, as I used to say, magpasundo ka kay Lord. Doon, perfect ka na. Wala na kasi sa ng pagkakasalan. We're still here. Ang gawain ito ay hindi po para sa mahihina lang. Kanyo siya namin? Hindi ito para sa mga baby Christian lang. Uy, ako, tagal na akong Christian, 20 years old na akong Christiano. Mga dapat na umating din, mga mahihina pa, mga baby Christian. Hindi po. Ito ay para sa lahat. Mature or maturing and even immature. Dahil yes, kahit mature tayo, may mga pagkakataon tayo na nakakalimot pa. Si Pablo nga, super Christian. Ginawa sa kanya, bigyan siya ng sakit para ikayo siya sa pagiging panalo. We all have the tendency na makalimot, magkasala, and yes, even maling lang. Honestly, no, may kailan ako experience, nanood ako sa isang video, talagang convinced na ako. And then I try to listen to it again, and then I try to listen sa ibang view. Then makita ko mali, mali pala talaga. Kaya maging maingat tayo dahil maraming aso. So itong pagtitipon natin, hindi naman tayo nagtitipon dito, hindi naman kayo naging member ng HLFC kasi perfect na ang inyong paniniwala eh. Walang ganun, kami sa yame. Walang ganun. Hindi pag naging Kristiyano tayo, alam na natin lahat. Hindi na wala na tayong pananaw na mali. We still make mistake. Ang perfect lang po yung salita ng Diyos, kami sa yame. Kaya lahat kayo nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Bago kayo matuturuan, yung pastor muna naturuan. Estudyante din po ako. Lahat tayo student. Paano nakakatulong ganitong gawain sa believer? Kung hindi po nyo nararanasan ang tulong nito, I don't know, patawarin ako ng Panginoon. Pero kung hindi ka naman talaga dumadalo, wala kang intensyon na dumalo, to learn, to grow, palagay ko, ikaw na problema muna yan. And I will pray for you. Paano nakakatulong ang ganitong gawain? I believe, one, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang presensya ng Diyos. God is here, kayo say amen. Ngayon kung hindi matumayo yung balahibo ko, wala mo na akong naramdaman. He promised it. So I believe na He is with us. Ang pagkakataon nito na makapaglingkod ka gamit ang kakayahan na meron ka. Pag nasa labas tayo, di ba, halos gamitin tayo ng mundo. Sa loob lang ng church tayo talagang magagamit ng Panginoon. I'm not saying that okay lang gawing bagay na yun, but yes, meron temptasyon sa labas.
And this place, ito yung place na nagagamit tayo at nalalayo tayo sa pagkakasala. Yung talent natin pag nasa labas, kinipot-kempot tayo ng kempot sa labas. Dito nila kayo magawang kumempot. Gagawin natin, merong, I don't know how to say, ulit. Dito lang natin no, makakasama yung kapwa natin mananampalataya na maririnig natin sa kanilang mga patotoo. At tayo ma-encourage, mapaalalahanan. Dito tayo nagkakatipon para makapalalahanan sa isa't isa. Magtulungan, magpaalalahanan, magkurekan. Hindi tayo nagtitipon dito kasi mga perfect tayo. I don't know, but I believe, no, yung mga tao na pumupunta sa malalaking church kasi ayaw nilang makita na sila makita sila. Ayaw nilang ma-check sila. Mahaba na po yung BN. We are saved to serve. Can you say amen? And yes, walang perfect place. I don't mean no perfect na church, but yes, walang perfect place kundi ang church. Perfect place upang tayo ay mapaalalahanan, maturuan, masanay, mag-grow, mag-mature sa pananampalataya natin. Ang church. Ang pagdalo, ang pagiging bahagi ng isang mananampalataya sa isang local church ay kalooban, gawa ng Lord. Can you say amen? And then I will end, binasa natin kanina, pero babasahin ko lang ulit, Acts chapter 2, verse 47. Nagpupuri sila sa Diyos at inalulugdan sila ng lahat ng tao at ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Yes, we are saved. So, sir, I think na lang. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat, Lord, sa iyong mga paalala. At po, Lord, huwag naming mamiss na ang mga narinig namin ay hindi lamang po instructions, mga paalala o mga utos na dapat namin gawin. Ako bilang pastor at ang bawat miyembro ng HRMC. Kundi, Lord, muli namin, Panginoon, na masariwa, katulad ng gagawin namin ngayon, Panginoon, ng pag-alala ng sakit, hirap, kamatayan ng iyong anak na si Jesus for the Lord's Supper. Opo, maalala namin na kami naging kawan mo, naging bahagi, Panginoon, ng iyong kaharian, naging bahagi, Panginoon, ng iyong pastulan, dahil sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, dahil sa inyo na kami kinubos ninyo, yun po'y sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, kami po'y niligtas ninyo. Ito po, Panginoon, nandito pa rin kami sa buhay na ito, naghihintay, Panginoon, ng kaganapan ng lubos ng iyong pagliligtas sa amin. At habang kami naghihintay, Panginoon, ginawa mo nga ito, Panginoon, binigay mo kami sa isang local church upang kami, Panginoon, ay magpalakasan, magpaalalahanan, Panginoon, magtuwiran, magpanalaginan, at po, Panginoon, patuloy na matuto, mag-mature, mag-grow, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagmumulay-mulay ng iyong salita. Panginoon, sa inyo pong kapurihan, at alang-alang, Panginoon, sa mga tupa mo na tinubos mo ng iyong banal na dugo ng Panginoong Jesus. Lord, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aking sarili, sa po, Panginoon, mag-isip at doamin, at sa mga kapwa ko, Panginoon, nangangaral na iyong salita. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa maling katuruan. Ilayo niyo kami, Ilayo niyo kami, Panginoon, sa mga maling aral, Panginoon. Na hindi namin, Lord, masampit, Panginoon, sa aming pangangaral. Na hindi namin, Panginoon,
maituro, Panginoon, sa mga tupa na yung pinagkatiwala sa aming Panginoon. And also, Lord, I pray for this church, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa mga aso, Panginoon. Give us wisdom and knowledge, O God, discernment, Panginoon. At po, Panginoon, na kami po'y mag-devote ng aming mga buhay sa pakikinig, pagbubuhay-bulay, pag-aaral, ngayon siya nila. At salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang aming dakilang pastor, Panginoon. At you can protect us always, Panginoon, from this, Panginoon. Salamat po, ito po yung namin na dakila. In Jesus' name I pray.